Ayun, isang mapagpalang araw ulit mga kalakotsero. So ngayon, panibagong araw, panibagong vlog tayo. Ang gagawin namin ngayon, maglilinis ng pond, ng crayfish. At saka may re-repairing kasi kami rito. Medyo palpak yung dito eh. Ito yung re-repairing namin kasi naglilik pa rin siya. Ito. Itong pinakang tagusan niya pa kabila. Kasi ang ginawa namin, nilagyan lang namin dito ng tagusan. Tapos yung pump, nasa isang side lang. So para ang tubig, nagsisirculate pa rin siya. Dumadaan pa rin sa strainer natin, sa ating tawag dito, filter. So ang problema kasi rito, ito yung huwag niyong gagayahin mga ka-crayfish natin na gustong mag-alaga, gumawa ng pond. Ang nangyari kasi nito, dalawang soft drinks na pinagputol tapos pinagdugtong. Ang problema, nakaligtaan yung dugtungan, hindi nadikitan. Kaya ngayon kapag ang tubig ay nagfo-flow papunta doon kasi nandoon yung pump natin. So nangyayari, dumadaan doon sa dugtungan na walang dikit. So isang pagkakamali. Ngayon aayusin namin, lalagyan namin ng pipe. Parang ganito. Kaya kung gagawa kayo at ganito yung magiging design, depende sa design na gagawin ninyo, sa gustong mag-set up ng pond na simento. Ang gagawin namin ganito na diretsuhan. Okay? Ito yung ipapalit diyan, bali pag ganyan ang style niya. Tapos, so para wala na siyang dugtungan dito sa gitna. Kasi waterproof naman itong kabilaan na ito. Tapos, ang gagawin namin, bibilhan na lang siya ng cup dito. Kasi may cup naman, PVC cup. Yung cup na yon, yun yung bubutas-butasan. Okay, bubutas-butasan natin yung cup. Para isang side lang, kahit isang side. Yung kabilang side, okay na to. So, pwede pa rin taguan ng crayfish ang kabila. Dito lang tayo magtatakip. Okay, ngayon, madali na yan kapag halimbawa naghugas ulit or naglinis ulit tayo, pwedeng tanggalin lang yung cup, huwag lang didikitan. Tanggalin yung cup and then diretsuhan na ulit ang tubig niya. Okay, so ganun na po ang gagawin namin set up dito. At ayun na, nailipat na namin dito sa kabila yung ibang crayfish. Yung tubig, para hindi rin mabigla yung ating yung tubig na nanggaling dito, ito yung galing sa tubig nila, dito sa tubig na to. Isasalin lang namin yung tubig na yun dyan para hindi ma-water shock yung ating, yung crayfish. Okay, although siguro may kunting stress kasi palipat na naman sila. Kung hindi naman palipat-lipat. Nakailang na rin to dito, nakailang buwan na rin to dito. Yan, so ganun pa rin yung magiging setup and then konting linis din ng ating filter. Kasi ang dumi na rin ng filter niya. Okay, so ayan. Tuloy-tuloy na natin para makapahinga na rin yung crayfish dito sa kabila. Ayan sila kapag ka-stress, yan, bago sila sa lugar. Yan, ganyan ang ginagawa nila, sigang ikot hanggang sa tawag dito. Masanay sila doon sa area na kanilang kalalagyan ulit or kinalalagyan ulit. Yan. So lipat na natin. Kaso itong mga buntis, ito kasi may mga tawag dito. Itlog. Ito yung may mga itlog lahat dito. Uy. Kala ko wala. Yan. Itong pond na to, puro may itlog ito. Puro may itlog. Ayan Uy, ano na siya? Yung trilings na. Uy.
acrylics na, mga isang linggo pa siguro yan. Pwede na ipakpad. So dito natin ilagay. Bali may walong may itlog. Walo yung may itlog. Ilan na? Walo na. Meron pa yata ito dito eh. Ay, wala. Ayun, no? Ganda ng siksik. Uy! Pang siyam to. Ganda ng siksik niya doon. Ganda ng bahay niya eh, oh. Dito, oh. Kasyang-kasya siya. Siyam. Nagkamali lang siguro ng bilang. Ayun, may isa pa, oh. 10. 8 lang ang 8 lang ang ano. 8 lang ang bilang natin ng ano, buntis. 10 pala. 10. 10 ang buntis. Ah, ito malapit na yan. Pagka ganyang nagabuka, malapit na ano yan. Pula pa rin. Ha? Ma-orange pa rin. Hindi pa siya yung pulang. Ay, oo. Itlog pa rin. 10. Ilan dito? 4. Ay, tatlo na sila sa isang butas. Tagagawas na itong butas. Kadami-daming pagtaguan. Kaya daming pagtaguan. O, yan na naman. So, meron tayong 10 may itlog. Okay, yung isa siguro susunod na linggo ay ano na ulit, mag-krillings na ulit siya, pipisa na naman. So sa ngayon, ito na siya. Kasi ito, alisin na natin yan. No, ulitin ko lang, no, recap natin kung yung mga gustong mag-alaga ng crayfish na ang pond ay, ang sit-up ay ganitong simento. Yan, na kayo-kayo na lang ang gagawa, o pwede naman. Ang purpose kasi nito, ulitin ko, ang purpose nito, para yung tubig ay maglabas-pasok dyan. Kasi isa lang yung ating pump. No, yung submersible pump namin, isa lang. Okay, ito lang yon. So, sa mga gustong ano na nga ba? Ilang ano nga ba to? Yan. Ito yung, ilang nga ba to? Max. 24 watts, ilang ano? Ang fit max niya 4,000 liter per hour. Okay, 4,000 liter per hour ang kaya niyang i-sack o yung iahon niya. And then 24 watts. Ito lang po yung submersible namin. Nag-iisa po yan. Kayang-kaya yan. Malakas na submersible to. Isang submersible lang. Kaya namin ginanyan para ang tubig dumaloy. Nandoon lang siya sa isang pan yung pump natin. And then kasi habang nahihigop yung nandito, tapos ang tubig magkakaroon din ito dito ng return sa susunod na dadaan sa ating filter. So ganun lang siya, pabalik-balik lang. Hindi na tayo mangangailangan ng 2 submersible. So isang submersible pump para sa 3 sit up natin dito. Kaya meron tayong ganyan. Kaya lang ulitin ko, sa ngayon hindi ganito dapat, no, sa mga gusto pong mag-sit up o ganyan, tubo na ganito, PVC na ganito na diretso ang ilagay natin diyan. Katulad mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano namin yan gagawin. Pag nalimas na ito, wala na siyang tubig. Wala na ring isda. So, pag wala na ring isda, ang dami pa kasing isda diyan. No, ang purpose natin dito ay kaya may isda para hindi lamukin. No, yung mga itlog ng lamok, sila yung kumakain. Okay, so mamaya papakita ko sa inyo paano ulit ang sit up diyan. Lalagyan natin ng PVC. Hindi yung isang side niyan, cup lang. Okay, cup. Doon sa cup, may nabibili kasing cup na 2 inches. 2 inches ang ginamit ko dito. Pag nailagay na natin yan dyan, bubutas-butasan lang natin yung cup. Pero hindi didikitan. No, para in case na kailangan mo siyang hugutin, mahuhugot siya agad. Kaya matatanggal siya. So, ang tubig, kapag halimbawa nga gusto mo maglinis ng pond, no? So, ganun ang gagawin natin. Actually, waterproof na yan. Wala na sanang problema. Dito lang talaga ang problema. No, dahil magkadugtong yan na hindi nadikitan yung karugtong. Pwede rin naman yung ganyan, basta anuhan nyo, lagyan nyo ng dikit o yung PVC cement ang ilalagay nyo. Pero ngayon, para panigurado kami na hindi na magpaulit-ulit pa kasi nakadalawang repair na to, pangatlo ngayon,
unang repair, pangalawa pa lang ngayon. So sisiguraduhin na natin PVC na ang ating gagawin, ilalagay. Okay, so yun lang mga kalakwachero. Mamaya tingnan niyo kung paano namin ito ayusin. Meron na ditong waterproofing. Ito yung waterproofing na gamit namin. Effective. Yan. Yan. Super Turocell ang ginamit ko na na waterproofing. Ito yung mga natira pa dito, no, nakatatlo kami dito sa setup na ito, no. Ang sukat nito ay 3 by 1 and a half. 4 yat 1 2 tama. 3 by 1 and a half. Ito naman ay 1 and a half by 1 and a half. Yun naman ganun din, 3 by 1 and a half din. So nakaubos kami ng tatlong ganito. Okay, tatlong galon na waterproofing. Hanggang dito lang, hindi na natin pinuno para makatipid ng konti. Hindi na natin nilahat kasi ang tubig hanggang doon lang naman eh. So hanggang dito lang yung namin. Magit isang roller lang. Yung ibabaw wala ng waterproofing yan. Yan, ngayon manghuli muna tayo ng isda. Ito. Pababa ko nito. Manghuli tayo ng isda. Yan. Malakab. Yun. Oh, dami. Kamu dito. Patay na. Huli. Dami. Yan na. Gapi at muli. Butiti. Kala nyo makaligtas kayo dyan. Ay, nakawala na. Nakawala na. Dami. May hito. May tilapia. 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 Ayan, ito na yung ating siniksik mga kalakwachero. PVC pipe ang ating siniksik na 2 inches. So ito naman yung hinalo ko ngayon na waterproofing. Wala nang halong simento ito. Kaunti lang naman yan eh. No, para masiksikan natin. So ito yung ginamit natin, Super Turocell waterproof coating. Okay, dito sa amin mga nasa 800 plus ang isang ganito, isang galon po yan. Pero malaki na rin naman ang lalagyan. Yo, may nakasurvive pa na isang isda. Survivor. Yan. So ang gagawin natin dito, dahil para lang naman simento to, itatapan na lang natin dito. Ayan. Kakapalan na lang natin. Hindi mo pang game brush yung yan lumot. Tinanong ko yan. Yung nasa gilid. Dito lang hindi. Pero yung nasa gilid niyan, nilinis ko na yan. Oh. May kiskis na. Oh. Tapos, yung sa ilalim, kasi hindi na makaabot itong kutsara, kamayin ko na lang to, hindi naman mapapanis to. Yan. Kamayin na lang natin. Actually, ang dito, ito lang, brush lang. Diba, ganyan. Ito maano pa to, hindi pa ito tawag dito masyado pang malapot ito. Labnawan na ng konti, bago igaganon lang, ibabrush lang yan. Brush lang ang gamit namin dyan sa ano na yan. Oh. Yan, so patuyuin na lang muna natin. Saka natin applyan ng second coating mamaya. Kabila ulit. So dito ganun din
Sisingitan lang natin ng waterproof. Yun, ibabalik na natin mga kalakwatsero yung crayfish. Hindi po pwedeng ipagpabukas. Ginabi na kami ngayon kasi pinatuyo ko muna yung itong ating tawag dyan, waterproofing. Pinatuyo ko muna yan hanggang doon. At ngayon, eto na, binabalik na natin yung tubig. Okay, dito unti-unti, dito natin ilalagay yung ating mga may itlog. Hindi natin pwede pagpabukas kasi mahirap na, baka wala kasing oxygen. Nandito lang nakalagay yung ating mga yan, dito lang siya. So kaya kailangan talaga siyang mailipat. Yan. Tapos yung isa, bali 10. Bali 10 to lahat mga kalakwatsero. Yung isa nandoon sa nandoon sa isang batya. Okay, so ito na yung setup natin. Ito nga pala yung ginawa ko. Ayan, flashlightan pa natin. Ayan. Yan na yung ginawa ko. Merong ito to. Yeah, may mga butas yan. Ito yung pinaka-in cap para kung halimbawa dito ang butas, pwede natin takpan dito. Halimbawa limasin natin dito sa kabila na to. So po pwedeng ito nakaperme, itong kabila na to, andito ng kamay. Itong kabila na to pwede nating linisin. Itong kabila naman na to ay kahit wag nang galawin dahil nga meron na tayo ditong in cap, hindi katulad dati wala siyang in cap. Okay, so ito na, itudo natin yung ating pump para lumakas-lakas ang tubig. Yan, malakas na tubig. Yan, diretso na siguro natin dito. Yun. Ito yung ating submersible pump. So, babalik ko siya dito. Dito kasi nakalagay ito eh. Yan. Okay. Unahin lang natin itong mga may itlog. Pag nalagyan ng kaunting tubig, bukas na natin talaga punuin ito. Bali, pagka kukunin natin yung tubig dito para hindi sila ganun lang yung transfer lang natin yung dating tubig niya para hindi tawag dito, hindi water shock yung ating mga crayfish. So parehong tubig ang mangyari, magkaroon lang sila ng stress kasi palipat-lipat. Pero sa kabuuan nito, okay to kasi parehong tubig yan. Kaya hindi na natin sila kahit diretso lipat na natin. Yeah, sige, lipat na natin. Okay. Ilipat ko na to. Iunti-unti ko lang. Yeah. Yan. Marumi yata yung puwit niya. So, kakya tayo dito sa ating pond. Yan. 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 Uy. Dalawa sila. Ito yung mga buntis natin o yung may mga itlog. Yan. So, ay, may laman din pala yun. Dito. Ito yung isa.
Okay. Yan. Tapos itong tubig na to, lagay na rin natin dito. Yun! So, one down. Yan, nailipat na natin itong isa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Pansampu yung kahoy. Kaya pumapasok na yung tubig dito sa kabila. So, para sabay-sabay na nating mapatubigan ito. Pumapasok na siya. Kapag nalagyan na natin ng kaunting tubig ito rito, ay bukas na natin punuin. Uy, dami na to. Ayan. Oops. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Lagyan natin ng extra. Isa. Yan, dito lang lahat para madaling para madali silang kunin. So, ang ating may itlog ngayon ay 10 na lahat. So, ayan na yung ating mga may itlog. So, ilagay natin yung tubig dito. Aray, kailangan ko pumunta sa Okay, so patay na natin yung pump. Ang may iwan dito ay yung ating nag-level na ba yung tubig? Nag-level na rin yung tubig niya. Ayun mga kalakwatsero, natapos na natin yung ating yung ating paglilipat ulit ng ating mga crayfish dito sa ating pond. So ngayon, ang tubig ay kukunti pa lang. Para hindi sila mabigla, unti-untiin lang namin ng pagma-mark up ng bagong tubig. Unti-unti lang, ganun talaga ang pag-mark up ng ng bagong tubig. Kailangan unti-unti, hindi siya nabibigla. Every 30 minutes, isang oras, dagdag, ganun lang yung ginagawa natin para hindi nabibigla yung water environment ng crayfish. Okay, so yun lang mga kalakwatsero. Salamat kung nakaabot ka sa dulo ng video ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag mong kalimutang mag-subscribe. At syempre, pindutin na rin yung notification bell para kapag meron tayong mga bagong video ulit sa mga alaga natin dito sa ating likod bahay, ay agad-agad kang manonotify. Yun lang mga kalakwatsero. God bless po and bye-bye.